Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ang una nating pag-uusapan ay ang kahirapan. Ngunit meron po akong katanungan, sino po ba talaga ang nakakaranas ng kahirapan? Ngunit unahin na po natin ang aking pagtatalakayin na ayon sa World Bank, ang kahirapan po ay nararanasan isang tao na kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan, kagaya ng tubig, pagkain, at hindi pagkain pa po ng 3 beses ang araw. Ayun po ay nararanasan marami sa ating mga Pilipino na nasa mababang antas ng buhay. Example ko na lang po dito yung mga taong nasa squatter area. Hindi ko naman po tinatalakay na lahat sila talaga ay sobrang naghihirap. Pero yung mga ganong buhay po at sitwasyon ng buhay na nasa tawagin po natin sa English na silver lining, ito po yung mga taong sadyang hirap at kapos at ngayon po nakakaranas lalo ng kahirapan. Ngayon naman po, ating pong talakayin ang dalawang uri ng kahirapan ayon kay GUAM 2016. Ang una nating tatalakayin ay ang absolute na kahirapan. Ano nga po ba ang absolute na kahirapan? Dito po pumapasok ang mga idea na nagpakukulangan sa tubig, pangkalusugan, tirahan at kasuotan. Unahin po muna natin ang kakulangan sa tubig. Nakakaranas po ang mga tao ng kahirapan na kakulangan sa tubig sapagkat wala po nitong supply. Ito po yung mga tao walang kakayahang magbayad sa mga antas o publiko na kagaya ng Maynilad o Nasugbu District Water. Ito po yung mga taong nakakaranas ng hindi ayon at malinis or sapat na tubig. Pupuntahan muna natin sa kalusugan o pangunahing kaproblemahan sa kalusugan. Ito po ay tumatalakay sa malnutrisyon at nutrisyon ng bata, ng tao, na kumukonekta rin po lalo dito ang kahirapan sapagkat marami po sa atin ang hindi nakakakain nga po ng 3 beses sa isang araw. Doon po nagkukulang ang nagkakasakit lalo na ang mga tao dahil sa kulang sa nutrisyon at pangangalaga ng nutrisyon ng tao. Pangatlo naman po ay ang kasuotan. Dito po mismo lalo pong naghihirap ang mga kaptao sa pagdating sa kasuotan dahil hindi po lahat may kakayahang bumili kung ano ang kayang bilhin ng iba. Kagaya na lang po sa mga branded na damit o simplehin na lang po natin sa mga damit na kaya namang bilhin pero hindi po nagagawa dulot ng kahirapan. Ayun po ay malungkot na usapin pero yun po talaga ay nangyayari sa ating bansa. At pang-apat naman po ay ang tirahan. Tayo pong lahat ay hindi lahat ay may sinisilungan. Hindi po lahat ay may tinitirahan, komportable ang hinihigaan, komportable ang kinakainan. Tayo po ay may iba't ibang antas ng buhay. Paano nga po ba naging dahilan ang kasuotan sa kahirapan ayon kay GUAM? Sabi nga daw po kasi, marami po sa atin ang walang tirahan, kagaya na lang po ng mga pulubi. Ang mga pulubi po ay hirap na hirap pagdating sa sakunan ng tag-ulan. Doon po nagiging solusyon, nagiging problema po pala rather ng mga tao ang kahirapan pagdating sa tirahan. At yun naman po yung mga taong may mga tirahan ngunit hindi po ito sapat para tirahan. Kung gabaga po pag humumagyo na sasalanta po agad, gumigiba, o kaya may tumutulo po sa bubong, ayun po yung nagiging problema lalo ng tao sa pang-araw-araw dahil ayun po nagiging bilang lalo ng kahirapan sa atin na sana po lahat, kumbaga, hilingin na lang po sana natin na ang gobyerno po ay mag-provide o magbigay ng solusyon lalo sa kahirapan ng maraming tao. At pangalawa naman po sa uri ng kahirapan ay ang relatibong kahirapan. Ang relatibong kahirapan naman po ay tumutukoy sa ating bansa. Opo, ibig sabihin po nan ito po yung mga kahirapan na naranasan ng ating bansa. Kagaya na lang po ng korupsyon, kulang sa ekonomiya, kakulangan sa agrikultura, kakulangan sa pangangailangan ng mga mekaniko. Yung mga ganun pong bagay ay yun po nagdudulot din ng kahirapan dahil tayo pong Pilipinas ay nasa third world country. Yung mga third world country po ay ayun po yung mga taong hindi sobra-sobra ang nararanasan at natatamasa. Ngunit may solusyon naman po talaga sa kahirapan, lalo na sa relatibong kahirapan kung wala lang po talaga tayong mga korap o wala mga pang-abusong nasa antas ng gobyerno, kaya po lalo mas po nating nararanasan ang kahirapan. And ayon din po sa research ay ang Pilipinas po ay one of the most corrupt country. Diga po't nakakalungkot sapagkat tayo pong lahat ay nagbabayad ng buwis o kaya ng ating mga binabayarang pinamimili
doon po ay nagre-resulta pa na tayo po ay mahihirap at nakakadanas ng kahirapan. Sa kadahilanan pong ito, kung iisipin po natin sa araw-araw ay mas kaya naman po natin na bigyang antas pa or bigyang solusyonan pa ang kahirapan, ngunit nagiging negative way kasi siya sa maraming tao na imbes na tumulong, nang-aabuso. So ayun po, ayon kay Guam 2016, ang dalawang uri ng kahirapan o mga nagiging dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Unang-una po natin pag-usapan ay ang edukasyon. Bakit nga po ba dumanas or nagiging problema ang edukasyon pagdating sa kahirapan? Dahil ito po ay marami pong estudyante ang mayroong kakayahang mag-aral or makapag-aral. Dahil po sa edukasyon, bumababa po ang antas, lalo ang antas ng kaalaman sa Pilipinas. Dahil ayon po sa research, may sa mga 7% po ng kabataan na nagda-drop out elementary to high school, senior high school to college. Ito po ay nagiging rason lalo ng pagbaba o nagkahirapan sa Pilipinas. Mga nagiging sanhi po nito ay kakulangan sa pera, katamaran, at lalo-lalo na po ay ang walang trabaho o walang sumusuporta sa mag-aaral. Yun po lalo nakakalungkot man pong isipin, ngunit ang edukasyon po ay nagiging hadlang din lalo na po ang kahirapan. Nagiging hadlang po ang kahirapan sa edukasyon ng bata na dapat matuto, dapat maging matalino, maging mapanuri po ang bata sa pagtanda niya para maging maliwanag ang kanyang kaisipan na dapat hindi lang lagi nandito, hindi lang lagi nandidiyan tayo sa mundo natin ginagalawan, na sana po ang gobyerno, hinihiling po natin magtayo pa ng mga establishmento na pampubliko at masuportahan pa po ang budget ng ating mga kabataan pagdating sa edukasyon. Dahil pagtaas po ng edukasyon ay pagtaas din po ng ating ranggo sa mga educational purposes pong bagay. Mas nakakatulong po kasi ito para sa ating, lalo na sa ating mga kabataan, upang maging matalino at mapanuri po tayo. Ngayon po, dumako na po tayo sa padalawa nating pag-uusapan na dahilan ng kahirapan. Ito po ay ang bisyo. Bakit nga po ba naging dahilan ang bisyo sa kahirapan sa Pilipinas o kahirapan ng tao? Sapagkat meron po tayong iba't ibang bisyo. Bisyo po sa alak, sa paninigarilyo, at bisyo po sa sugal. Yung tatlong components po na ito ay lalo pong nagiging daan sa kahirapan ng tao. Unahin na po natin ang alak. Marami po sa ating mga Filipino ay hindi naman po may iwasan talaga na tayo po ay mga manginginom at umiinom ng alak pagdating sa kasiyahan, mga araw na dapat maging masaya tayo, kung yung mga birthday po, kaarawan, kumaga kahit anong pong okasyon po ay lagi pong nadadami ang alak. Ngunit hindi po ito nalilimitahan ng mga tao sapagkat marami po sa ating ginagawa ang alak bilang bisyo. Pinangaraw-araw na pong bisyo, inom dito, inom doon, kahit walang espesyal na okasyon, inom dito. Which is, nagkakos po siya ng kahirapan. Kasi po, palagi po tayong gumagastos. Imbis na ibili po natin ng pagkain, o ibili po natin ito ng mga bagay na may katuturan, ay nilalaan pa po natin sa alak. Pangalawa naman po ay ang sugal. Naku po, yan po ang ating pong iwasan sapagkat naniniwala pa rin po ako na walang nananalo o yumayaman sa sugal. Sapagkat sa sugal po kasi, ito po ang tactics dyan, kumbaga mga nagiging maling isipan ng mga tao. Kapag nananalo po kasi sila, the more po yun na tumutulak sa tao para magsugal. So yun po nagkakos lalo ng kahirapan dahil gastos po ng gastos. Sa pag natatalo naman po, kumukuha po yung ego natin na bumawi pa ng bumawi. Sa kadabawi natin, hindi na po nangyayari sapagkat natatalo po unti-unti. Hindi po natin napapansin na yun po lalo nagluluklok sa isang tao para makaranas ng kahirapan pagdating sa pananalapi. Patatlo naman po ay bisyo sa paninigarilyo. Bakit nga po ba ito nadamay? Sapagkat tayo po iba po sa atin ay naninigarilyo pa din. Bakit po ba naninigarilyo pa din? Ikitang-kita naman po natin yung mga negatibong epekto ng pag-iinom. Ng paninigarilyo. Doon po kasi lalo po tayong nahihirapan sapagkat maadami pong aspeto na dumako sa ating katawan na sakit. Kagaya po ng lung cancer, pagbulok ng ngalangala, ng mga paa. Kung ikaw po naman po ay buntis, apekto sa bata. Marami pong negatibong epekto ng paninigarilyo. Ngunit nagiging bisyo po ito ng mga tao at nagdudulot palalo po sa kahirapan sapagkat
tayo po lalo ay imbis na paggastusan pa po yung mga bagay sa pangangailangan sa tubig, sa pagkain pang araw-araw, ibinibili pa po natin ang sa pangsigarilyo. Minsan po nga, ipinangsusugal palalo po ng mga nanay. Nakakalungkot man pong isipin, pero ayun po ay totoo. At nangyayari po talaga sa ating bansa na nagdudulot po lalo ng kahirapan. Lalo na po sa probinsya, hindi lang po sa probinsya, sa mga Maynila, sa mga kasino. Yun po lalo ang nag-uudyok at nagpapahirap sa tao sa pang-araw-araw. Yung iba naman po ginagawa pong stress reliever, kumbaga, ang mga bisyong ito. Ngunit sana po tanggalin po natin yung mindset na ganon, sapagkat yung bisyo po kasi lalo po yung magdadala sa inyo sa kahirapan at wala pong mangyayari diyan kung tayo po lagi ay magbibisyo lamang. Ngayon naman po, ang huli nating tatalakayin ay ang katamaran. Bakit nga po ba nagiging dahilan pa ang katamaran po dahil sa kahirapan ng isang tao at ng bansa? Unang-una po, ayan po talaga ang pinakamalalang dahilan kung bakit po naghihirap ang tao, ang mga Filipino specifically, dahil po sa katamaran. Sapagkat ang katamaran nga po daw ay nagiging sanhi ng pagkawalan ng trabaho, pagkawalan ng interes, umahon sa buhay, pagkawalan ng interes, magkameron ng pangarap. Katamaran po talaga nag-uudyok sa atin kung bakit po tayo naghihirap. Marami naman pong oportunidad na nandidiyan na. Marami pong trabaho, kahit simpleng trabaho ay malaki na pong trabaho. As long as po, kumbaga po, tayo po ay kumikita, basta po tayo kumikita ng sapat, kumikita po ng tama at naaayon, ayun po ay malaking tulong na upang mabawasan ang kahirapan. Tanggalin po natin ang katamaran sa katawan. Sapagkat ang katamaran po ay wala pong magiging resulta sa ating buhay. Opo, yung mga tambay po diyan, akala nyo pa sweet lang po or pa chill ang buhay, mahirap po maging mahirap. Kaya iwasan po natin na maging tamad dahil sobrang hirap pong maging mahirap. Hindi po ako nag-lecture sa inyo, kumbaga, para po imulat pa ang dahilan kung bakit po nagdadala ng kahirapan sa Pilipinas at sa bawat tao ang katamaran. Marami pong job opportunity na pwede, ngunit pinipili po kasi natin nandyan lang tayo, na hindi tayo umuusad, na yun po dapat ang ating tanggalin at pigilan. Isipin po natin lagi yung mga brighter side na mangyayari sa buhay natin, na pag hindi tayo naging tamad, maraming mangyayari sa buhay. May katuturan po ang ating buhay. So mag-iiwasan po natin yung mga bagay na magdadala sa atin sa katamaran. Huwag po tayo magiging tamad sa pag-aaral, sa paghahanap ng trabaho, pagtusto sa pamilya. Opo, huwag po tayo magiging tamad. Iba po kasi ang nagiging tamad sa pagod. So kung mag-iisipin nyo po napapagod na kasi ako kaya ako tinatamad. Hindi po ganon. Iba po kasi ang pagod sa tamad. Yung pagod po, napapagod po siya sa bagay na ginagawa niya sa pagtatrabaho, sa mga bagay na ginagawa niya. May katuturan. Ang pagiging tamad po kasi siya, iba po ang pagod iyon, ayun po ay pagod na ng katamaran o sakit na po mismo ng tao. Na sana po ibasagin po, tanggalin po natin yung mga bagay na ganyan dahil ayun po ay nag-uudyok lalo sa tao sa kahirapan. Ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin ang konseptong sustainableng kaunlaran. Ngunit, ano nga po ba ito at para saan po ba ito? At bakit mahalaga po ito sa bawat tao? Sapagkat ito po ay pagtutuloy-tuloy ng mga bagay sa pangkalikasan at kahalagahan ng mga bagay sa ating buhay. Doon po dapat po dire-diretso po natin yung pangangailangan na hindi po napuputol. Kumbaga, kahit iba-iba pong henerasyon tayo mapunta, tayo po ay nandoon pa din kung saan po yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin. Yun po ang ibig sabihin ng sustainableng kaunlaran para sa atin. Marami po tayong aspeto dito at yun po ang ating pag-uusapan. Ngayon naman po, sa inyo pong nakikita diyan, ayan po ang mga konsepto o mga halimbawa palalo ng mga sustainableng kaunlaran. Ayan po yung mga paglobo ng ekonomiya. Ayan po ang lahat pong ayan ay pag-uusapan po natin. Yung nakikita nyo po diyan sa screen ay ating pong pag-uusapan kung bakit at paano nga po ba ito nagiging dahilan at halimbawa sa sustainableng kaunlaran.
Ngayon po, pag-uusapan po natin ang unang benepisyo ng sustainable kaunlaran. Unang-una na po diyan ay ang kalikasan. Ito po ay mga pagbawas ng pagputol ng mga puno, polusyon, at pagpapatibay pa po sa ating ecosystem. Ayun po kasi mahalaga sapagkat iwasan po natin yung mga pagputol, lalo na po ng mga puno, sapagkat ito po ay nagdadahilan ng pagbaha ng mga kalamidad na hindi natin inaasahan kung bakit lalo tayo binabaha. Opo, diyan po natin palagan po natin ang kalikasan sapagkat yung po ang tumutulong sa atin, kagaya po ng Sierra Madre, tumutulong na pigilan ang mga bagyo o mga sakunang darating sa atin. Kaya po yung mga puno po na nandyan sa inyong tahanan, hindi man po ito lokal o lokal, ating pong panghalagahan, iwasan po natin ito. Sa pollution naman po, iwasan po natin ang mga pagsusunog ng mga bagay na hindi makakatulong sa ating ecosystem. Kagaya po ng mga plastic, yung mga ganun pong bagay. Iwasan po natin yun upang makatulong sa pag-unlad, lalo na po ng ating bansa. Yun po yung una po nating benepisyo na dapat po nating pag-focusan o pagtingnan palalo ay ang kalikasan. Ngayon naman po, ating pong talakayin ang pangalawa ay ang ekonomiya. Ang ekonomiya po ay nagtatalakay palalo sa mga bagay na pagpapaunlad sa ating. Kumbaga, ito po ay dugtong na sa Pilipinas. Kumbaga, yung ekonomiya po kasi ay lalo po nagiging problema. Kumbaga, dati po tayo po ang nagpapadala sa mga ibang bansa ng mga sinasaki natin, mga magsasaka. Ngayon po ay tayo na rin po ang pinadadalahan ng mga kakain natin, kumbaga ng mga kanin. Yun po lalo na bumabawas sa kapasidad ng mga magsasaka po natin. Sa ekonomiya po kasi, marami po yung konsepto, ngunit lalo pong bumababa ang konsepto ng ekonomiya sa Pilipinas dahil po sa mga bagay na dapat natin pinatatatag. Lalo na po sa kalikasan, yung mga bagay na dapat po natin iwasan. Na sana po ay yung benepisyo po ng ekonomiya ay ating pang pagtibayin at ating pang palawakin upang tayo po ay makatulong sa ating mga mamamayan at hindi lang po sa mamamayan, kundi para din po sa ating lahat ng mga Filipino. Atin naman pong pag-usapan ng patatlo dito ay ang lipunan. Ito po ay pagpapahalaga sa buhay ng tao sa kalusugan at sa mga pangangailangan ng isang tao. Dito po ay tumatalakay lalo ang dapat pong pag-focusan o bawat po natin pagtingnan balalo ay ang lipunan sapagkat marami pong tawang naaapekto ng environmental issue. Yun po ay nagtatalakay lalo na dapat po ang ating lipunan ay lalo pong suportahan dahil isa po sila sa pinakamalaking bahagi ng mga nakikinabang at gumagawa ng paraan para sa atin. Sa lipunan po ito, dapat po natin pag-focus ang mga kalusugan, lalo-lalo na po ng bawat tao, ang kahalagahan sa buhay ng bawat tao, at sana po yung lipunan po ang magdiretso pa o kumbaga magpatuloy pa sa sustainable na mga bagay-bagay upang mapaunlad ang ating bansa. Sa lipunan po kasi dyan din po pumapasok yung mga kumbaga po ay pangangailangan ng isang bayan. Yung mga voluntary na paggawa at pagsasagawa ng mga bagay na makakatulong sa atin para po maiwasan ng mga nasa lilayan na makaranas palalo po ng kahirapan or environmental issues na dapat po ay sa atin na po mismo mga Filipino nagmumula ang aral at kapasidad na dapat po natin gawin upang mapatatag po natin ang ating lipunan. Ang huli naman po tatalakayin natin ay ang kinabukasan. Ito po ay nagpapahalaga sa susunod na henerasyon o yaman sa kalikasan para sa susunod na henerasyon upang mapanatili ang mga bagay na nasimulan at mapagpatuloy ng mga bagong henerasyon yung mga dapat pang gawin, dapat pang paglawakin at kakulangan. Doon po kasi lalo nagpapakatatag po lalo sa atin ang kinabukasan. Naniniwala pa rin po ako kay Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya po sa mga kabataan diyan, sa susunod na henerasyon pa ay sana po tayo po ay maging tulay sa mabuting at maayos na bansa, na lipunan, barangay, at kapasidad at kakayahan ng tao. Tayo po ang magbukas ng isip sa mga tao, tumulong sa mga tao para sa mga kinabukasan, lalo na po sa yaman sa kalikasan. Tayo po ay sobrang yaman sa kalikasan, lalo-lalo po ang bansa Pilipinas. Sobrang yaman po natin sa kalikasan, ngunit ito po ay sisira ng mga taong nagsasagawa ng mga pagputol ng mga puno
lalong-lalo na po doon yung mga ginagawa po nila sa mga bundok. Sana po atin pong pagyamanin at pag-usbungin pa ang kaalaman bakit po mahalaga ang yaman sa kalikasan. Dahil ito po lalo tumutulong at tutulong sa atin sa kahirapan at para din po sa sustainable at sa maayos na kaunlaran para sa kinabukasan na sana po ay mabigyan pa ng malawak na kaisipan ang tao kung ano po ba ang dapat gawin, ano pa ang dapat ayusin para sa susunod at para sa kinabukasan. Ngayon naman po, makikita nyo po dyan ang 7 benepisyo ng sustainable kaunlaran. Nawa po ating pong tandaan yung 7 iyan upang tayo po ay mapagpalawak palalo ang ating kaisipan. At dapat po, ayan po yung mga 7 na dapat ating pag-usbungin, dapat pa po natin pahalagahan, bigyan ng idea, bigyan ng solusyon, tukuyin na dapat tukuyin ng mga problema. At huling mensahe ko lamang po ay sana po kayo ay natuto, sana po kayo po ay may nalaman sa aking pong mga inilathala at nilahal na pahayag tungkol po sa aking mga sinabi. At ang lesson po dito po sana ay pinakasama rin po para sa akin ay tayo pong mga Pilipino ay huwag nang pipikit sa mga bagay na kailangan nating mumulat sa katotohanan. Tayo po ay buksan ng tenga sa dapat natin pakinggan at dapat nating hindi dapat pakinggan ng mga bagay. Tayo po sana ay gumamit ng ating boses o ng salita upang maka-impluwensya sa mga tao at iwasan po natin ang mag-spread ng mga hindi tama namang po mga impormasyon para po sa mga tao na makakarinig at makakaalam ng mga bagay na binibigyan natin ng diin at pansin. At sana po tayo ay kumilos. Nasa kilos po kasi lahat para equal po maging lumabas na magandang resulta ang mga bagay na gusto nating pausbungin, gusto nating solusyonan at gusto nating pagtuunan ng pansin. Ayun lamang po at maraming salamat. Unemployment, may solusyon ba? Ang unemployment ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao na gustong magtrabaho, may kakayahang magtrabaho, ngunit walang makuhang trabaho. Sa madaling sabi, ang unemployment, ito ay tumutukoy sa kakulangan sa oportunidad na magbukas para sa mga taong may kakayanan at gustong magtrabaho. Ang mga uri ng unemployment, ito ay binubuo ng 4 na sektor. Ikauna ay ang frictional unemployment. Ito ay ang pansamantalang kawalan ng trabaho dahil naghahanap pa ng mas angkop na posisyon. Isa sa halimbawa nito ay ang isang guro na nagbitiw sa kanyang trabaho sa dating eskwelahan upang maghanap ng eskwelahan na nag-o-offer ng mas mataas na sahod. Ikalawa naman ay ang structural unemployment. Ito naman ay tumutukoy kapag ang skills ng manggagawa ay hindi tugma sa pangangailangan ng industriya. At ang halimbawa naman nito ay ang mga manggagawa na nag-apply sa kumpanya kung saan sila ay sanay sa manual labor. At kapag ang isang kumpanya ay isinumite na kailangan nilang magpalit at gawin nila itong automate labor, dito na pumapasok ang kawalan ng trabaho sa ibang manggagawa dahil sa hindi sila sanay o hindi angkop sa kanilang skills yung trabaho na mapupunta sa kanila. Ikatlo naman ay ang cyclical unemployment. Ito ay dulot ng paghina ng ekonomiya. Ang cyclical unemployment or economic recession in English, ito ay dulot ng paghina ng ekonomiya. Kapag bumaba ang demand ng isang produkto o serbisyo, napipilitan ang mga kumpanya na magbawas ng kanilang empleyado. At dahil dito, sa kawalan ng trabaho, tumataas ang rate ng unemployment sa isang bansa. 4 naman ay ang seasonal unemployment. Ito ay tumutukoy sa mga trabahong naaapektuhan ng panahon, tulad ng magsasaka o tourism worker. So, ang seasonal unemployment, ito ay nakadepende sa panahon. Nangyayari ito kapag ang iyong trabaho ay kagaya ng pagsasaka. Sa mga magsasaka, kapag tag-ulan or tag-bagyo, wala silang trabaho o wala silang kita dahil sa
yung kanilang trabaho ay hindi kakayanin ng panahon. O ang mga tourism workers na walang trabaho off-season. Upang mabawasan ang unemployment, narito ang ilang posibleng solusyon. Una ay ang pangsuporta sa local na negosyo at MSMEs o ang Micro, Small and Medium Enterprises. Ang maliliit na negosyo ang pinakamalaking tagapagbigay ng trabaho sa ating bansa. Kung bibigyan ng tulong pinansyal, buwis at training ang MSMEs, mas madaming trabaho ang mabubuksan. Ikalawa ay ang pagtutok sa skills development at job matching. Kailangang iayon ang mga training program sa pangangailangan ng industriya. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ang manggagawa at mas madali silang ma-employ. Ikatlo naman ay ang pagpapalakas ng agriculture at manufacturing industry. Ang dalawang sektor na ito ay ang malaking potensyal sa paglikha ng trabaho sa kanayunan. Kung susuportahan ng gobyerno sa makinarya, buwis, puhunan, at marketing, mas marami ang mabibigyan ng oportunidad na magtayo ng negosyo at magkaroon ng madaming employer. Ikaapat naman ay ang pagbibigay ng entrepreneurship training upang matutong magnegosyo ang mga kabataan. Ang pagtuturo sa kabataan kung paano magnegosyo ay nakakatulong sa paglikha ng sariling trabaho at oportunidad para sa iba. Hindi lang sila naghahanap ng trabaho, sila mismo ang lumilikha ng trabaho para sa kanilang mga kapwa Pilipino. Sa kabuuan ng unemployment ay hindi lamang problema ng mga walang trabaho. Ito ay problema ng buong lipunan. Kapag marami ang walang trabaho, bumababa ang kita ng mga pamilya. Humihina ang ating ekonomiya at tumataas ang antas ng kahirapan. Nagiging dahilan ito ng mga suliraning panlipunan tulad ng kriminalidad, pagmamigrate sa ibang bansa, at pagkasira ng moral ng mga mamamayan. Ngunit kung maisusulong ang mga programang makakalikha ng trabaho, edukasyon at kabuhayan, maaaring maibalik ang pag-asa, produktibidad at pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa huli, ang paglaban sa unemployment ay hindi lang tungkulin ng pamahalaan, kundi pagsisikap ng bawat mamamayan upang magtulungan sa pag-angat ng ating bansa. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagpasensyaan nyo na po ang aking presentasyon kung ako po ay wala o hindi nyo makikita sa inyong screen dahil sapagkat ang cellphone ko po ay hindi maganda ang camera. Sobrang labo po kasi kaya po sana po ay inyong maunawaan. Bagamat malabo ang aking camera, ipapatuloy ko pa rin po ang aking presentasyon. So magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ako po si Joshua Rivera at ang aking pong part sa aming reporting ay ang korupsyon. So, ano nga po ba ang korupsyon? Ang korupsyon, minsan ay korupsyon o katiwalian, ay tumutukoy sa pagnanakaw o pang-aabuso ng isang individual sa kanyang posisyon para sa sariling kapakinabangan. So, ito po ay nangyari madalas sa gobyerno natin. Kasi ang mga gobyerno po natin ang naglulustay ng ating pondo sa kanilang pansariling gusto, kagaya ng pagbili nila ng mga sasakyan na hindi naman dapat pinambibili ng sasakyan kasi hindi naman nila pera yon. Ayon ay pera ng taong bayan. Ito ay kawalan ng integridad at katapatan na maaaring mangyari sa pampubliko o pribadong sektor at kinabibilangan ng mga gawain tulad ng panunuhol, paglustay, at pandaraya. Kagaya nga po ng aking sabi, ito ay paglustay
o paggamit ng pera ng taong bayan sa pangsarili lamang at pandaraya. Siyempre po, ang korupsyon po ay hindi lang tumutukoy sa paglulustay ng pera ng taong bayan. Ito rin ay pandaraya. Pandaraya nga ba saan? Halimbawa po, kapag tayo ay botohan na, yung mga taong korap ay ginagamit ng kanilang kapangyarihan o pera upang pilitin o magbayad ng boto ng tao. So, ayun po ang ibig sabihin ng korupsyon. Bali, may mga uri po ng korupsyon. May 5 uri dito. Merong graft, bribery, embezzlement, nepotismo, at extortion. So, ano nga po ba kapag sinabi nating graft? Kapag sinabi po nating graft, ito ay paggamit ng posisyon o kapangyarihan upang makakuha ng personal na benepisyo tulad ng pera o mga regalo. So, ano nga po ba yun? So, kapag sinabi po nating graft, ito po ay ang mga tao na halimbawa po, nasa barangay natin, yung mga SK natin, na ginagamit ang kanilang posisyon, yung pagiging SK nila, upang makakuha ng personal na benepisyo. Ano yung nga ba yung mga benepisyo na yun? Tulad ng mga pera at ng mga regalo. Kasi, yung mga tao na yun ay yung mga tao na hindi nagsiservisyo para sa bayan. Ay yung mga tao na gumagawa ng ganitong bagay, sila yung mga tao na nagtatrabaho para sa pansarili lang nila. Hindi sila nagtatrabaho hindi sila nagsisilbi para sa bayan o sa kanilang nasasakupan. Pangalawa, ang bribery. Ito naman ay pagbibigay o pagtanggap ng suhol upang makakuha ng pabor o benepisyo. Ano nga po ba kapag bribery? Ito nga po yung pagtanggap ng suhol upang makakuha ng pabor o benepisyo. So, ibig sabihin po, kagaya po ng aking nabanggit kaganina, ang bribery po ay pagtanggap ng suhol. Ito po yung, kunyari po ako, ibotohan na po, kailangan ng isang kandidato na manalo siya. At magbabayad po siya ng mga tao na boboto sa kanya para siya ay manalo sa eleksyon na yun. Ayun po ang tinatawag nating bribery. Doon po makakakuha siya na mapapabor sa kanya ang sitwasyon at makakakuha siya ng benepisyo. So kapag sinabi po nating bribery, ayun po yun. Nagsusukol ka po ng gumagamit ka po ng kapangyarihan mo o ng iyong pera upang pumabor sa iyo ang panahon o makakuha ka ng benepisyo. Pangatlo, embezzlement. Ito naman ay pagnanakaw ng pondo o ari-arian ng gobyerno o kumpanya. Ito naman pong embezzlement ay ngayon po nararanasan natin to kasi ang pondo ng taong bayan ay ninanakaw at ginagamit ng mga taong halang ang kaluluwa sa kanilang pansarili lamang. Kagaya po ng mga nababalita na ginagamit po ng mga korap na tao ang ating pondo para makabili ng mga bagay na hindi naman dapat kanilang binili sapagkat pinagkatiwala ng taong bayan ang pera o ang ating buwis para mapaganda o mapaunlad ang ating bansa. Hindi para gamitin ng mga tao na iyon sa kanilang pansarili. So, ayun po yung investment. Ito ay pagnanakaw ng pondo o ari-arian na ating kinakaharap ngayon. Pang-apat ay nepotismo. Ito po ay paggamit ng posisyon o kapangyarihan upang bigyan ng pabor o benepisyo ang mga kamag-anak o kaibigan. So, dito po ay ang halimbawa, kapag po tayo ay mag-a-apply ng trabaho. Kunyari po, ako po ay mag-a-apply ng trabaho. Kahit po gaano karami ang aking credentials, kahit po ako ay graduate ng, halimbawa lang ng cum laude sa aking paaralan, pero dahil sa may kakilala ang
aking kasabay sa mag-apply sa isang trabaho kahit sila ay babagsakin nung college o nung nag-aaral pa, sila ang matatanggap dahil nga sila ang may kakilala doon sa in-apply mong trabaho. Sila ay tutulungan at tutulungan sila ng kanilang kamag-anak man yan o kaibigan upang makapagtrabaho kahit na mas maganda ang iyong background o ang iyong pinagtapusan. Panglima ay ang extortion. Ang extortion naman po ay paggamit ng posisyon o kapangyarihan upang pilitin ang ibang tao na magbigay ng pera o iba pang benepisyo. Ito po ay nagaganap din sa totoong buhay. Kaya po nabalita lamang na yung isang SK daw ay namimilit o ginagamit ng kanyang posisyon upang ang kanyang mamamayan ay bigyan siya ng pera. Parang scam ang kanyang ginagawa. Ang sinasabi niya lamang may gagawin silang project. Ngunit malalaman na lamang ng kanyang mga mamamaya o ng kanyang mga nasasakupan na siya ay nasa ibang bansa na. So, papaano nga po ba nangyari yun? Dahil ginamit niya ang pera na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang nasasakupan sa kanyang pansarili lamang na konektado pa rin ito sa graft. Ngunit ang extortion ay pinipilit niya ang ibang tao na magbigay nga ng pera sa kanya para sa kanyang benepisyo, para sa kanya pansarili lamang. So, ay lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako upang talakayin ng patungkol sa ating napapanahong issue, ang baha. Ako si Shireen Joyce Maranan at ngayon simulan natin ang ating talakayan sa definition ng baha. Ang baha ay labis na pag-apaw ng tubig o isang paglawak ng tubig na natatakpan ang lupa at isa itong dilubyo. Ang sanhi ng pagbaha ay ulang rumaragasa o bumubugso. Nagaganap ang pagbaha kapag malakas ang ulan, kapag umaapaw ang mga ilog, at kapag malakas ang daloy ng tubig sa dagat. May malaking epekto ang pagbaha sa kalikasan at sa ating mga tao. Marami ang posibleng epekto at dulot ng baha sa ating komunidad o sa ating kalikasan. Ang pagbaha ay isa sa mga pinakakaraniwang panganib sa ating mga tao. Gayunpaman, hindi lahat ng pagbaha ay pare-pareho. Kaya't mamaya aking tatalakayin ang patungkol sa mga uri ng baha. Sinasabi rito na ang baha ay ang pagtaas ng normal na level ng tubig at may iba't iba itong epekto sa ating mga tao at sa ating kalikasan. Ang baha ay isa sa pinakamainit na issue ng Pilipinas ngayon. Lalo na't dito, nagsimulang mamulat ang mga Pilipino sa korupsyon ng mga gobyerno. Ang baha ay isang dilubyo para sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga magsasaka. Dahil ito ay malaki ang nagiging epekto nito sa atin. Hindi lamang sa atin o sa ating mga kagamitan, ngunit sa ating mga pananim din. Ngayon ay ating talakayin ang 5 uri ng baha. Una ay ang pagbaha sa ilog, pagbaha sa baybaying dagat, urban flooding, flash flood, at sheet flood. Una, pagbaha sa ilog. Ang pagbaha sa ilog ay ang pagtaas ng tubig sa mababang lugar sa tabi o malapit sa ilog. Sinasabi dito na ang pagbaha sa ilog ay ang pag-apaw ng tubig sa ilog na nagbibigay naman ng epekto na pagbaha sa katabing lugar nito. Pangalawa, pagbaha sa baybaying dagat. Gaya ng aking nabanggit, baybaying dagat. Ito ay patungkol sa pagtaas ng tubig sa baybayin dulot ng malakas na hangin, high tide o tsunami. Halimbawa nito ay ang bumabaha kapag high tide at ang tubig ay umaapaw o umaakyat sa mga estero at kanal. Pangatlo ay ang urban flooding.
Ito ay ang pagbaha sa mga lungsod dahil sa kawalan ng lupaing sumisipsip ng tubig ulan at di tamang disenyo ng mga drainage system at mga istruktura at basurang bumabara sa natural na mga daluyan ng tubig. Upang inyong maunawaang mabuti, ang urban flooding ay ang pagbaha sa lungsod. Halimbawa nito ay bumaha sa Maynila dahil barado ang mga kanal. Pang-apat, flash flood. Gaya po ng aking nabanggit, flash. Ibig sabihin po nito, ito ay ang biglaang pagragasa ng tubig dulot ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa kabundukan na may kasamang putik, bato, kahoy at iba pa. Sa madaling salita, ang flash flood ay ang biglaang pagbaha. Halimbawa, bumaha dahil sa rumaragasang tubig galing sa kabundukan. Panghuli o ang ating panglimang uri ng baha ay ang sheet flood. Ito ay ang banayad o may kabilisan na pagtaas ng tubig na nagtatagal ng ilang araw. Ang sheet flood ay ang baha na malawak. Makikita ito kapag walang kanal o sapa na madadaluyan ng tubig. Halimbawa nito ay ang pagbaha sa palayan dahil malakas ang ulan at walang sumisipsip na puno. Sunod na aking tatalakayin ay ang sanhi ng pagbaha. Una ay ang patuloy na pag-ulan. Dahil sa patuloy na pag-ulan, mas lumalaki o tumataas ang level ng tubig sa isang lugar. Sunod ay ang pagtatapon ng basura sa ilog at imbornal na bumabara sa daluyan ng tubig. Sinasabi rito na dahil nga po sa basura ay nagkakaroon ng pagbarado o nagbabara ito sa mga kanal. Ito naman po is ang dahilan po nito is yung mga tao rin, kung saan sila ang nagtatapon ng mga basura na siya namang babara sa daluyan ng tubig. Pangatlo, paggawa ng konkretong kalsada at daan ng hindi sumisipsip ng tubig. Ang halimbawa nito ay ang kapag gumawa tayo halimbawa ng daan, walang masisipsipan ng tubig o walang kanal or drainage system. Pang-apat ay ang pagpuputol ng puno. Dahil sa pagpuputol ng puno o kawalan ng puno ay ang mga tubig ay hindi nasisipsip ng puno, na siya namang malaki ang nagiging tulong nito lalong-lalo na po kapag may baha. Panglima ay ang pagkasira ng dike at pagpapakawala ng tubig sa dam. Dahil nga po sa pagpapakawala ng tubig sa dam at pagkasira ng dike ay mas lalong rumaragasa ang tubig galing dito, na siya namang nagbibigay o nagdudulot ng pagbaha at pagtaas ng tubig sa mga nasasakupan nito. Panghuli ay ang high tide. Dahil sa high tide, ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa baybaying dagat, ngunit ito ay nagdudulot din ng pagtaas ng level ng tubig sa mga kalapit nito, katulad na lamang ng mga dagat na nagdurugtong sa ilog at mga dagat na may katabing mga bahayan. Ngayon naman ay ang ating tatalakayin ay ang mga epekto ng baha. Una ay ang kawalan ng kabuhayan. Marami sa ating mga Pilipino na ang kabuhayan ay ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Ang pagbaha ay may malaking epekto sa kanila dahil una sa pagtatanim. Dahil kapag bumaha, minsan o madalas ang kanilang mga pananim ay nasisira depende sa laki ng tubig o laki ng pagbaha. Pangalawa, sa pag-aalaga ng hayop, ito ay may malaki ring epekto sa kanila dahil minsan ay umaabot sa punto na namamatay ang mga hayop na inaalagaan nila. Katulad na lamang ng baka, kalabaw, yung mga hayop na nakatira sa lupa. Dahil nga tumataas ang level ng tubig, may mga hayop na hindi na nila naililikas. Pangalawa ay ang pagkasira ng mga kagamitan sa bahay. Dahil nga sa pagbaha, umaabot din sa punto na nasisira ang ating mga ari-arian, katulad na lamang ng mga papeles na inaabot ng baha
o kaya mga damit o mga kagamitan pa sa bahay. Pangatlo ay ang pagkalat ng iba't ibang uri ng sakit. Isa na rito ay ang isa sa pinakakilalang sakit kapag may baha. Ito ay ang leptospirosis. Ito ay dulot ng pagbaha na humahalo sa tubig na siya namang kapag tayo ay lumulusong sa baha, ito ay humahawa sa ating balat na nagdudulot sa atin ng sakit. Pang-apat ay ang kawalan ng maayos na daan. Kapag baha ay hindi makakadaan ang mga sasakyan, lalong-lalo na kapag mataas ang level ng tubig. Halimbawa nito, kapag ang isang daan ay may mataas na level ng tubig, maaaring masira ang makina ng dadaan o titigil sa gitna ng daan ang sasakyan o motor. Panghuli sa aking tatalakayin patungkol sa baha ay ang mga paraan upang maiwasan ang pagbaha. Ang unang paraan ay ang disiplina o pagkakaisa. Alam naman natin o aminado ang mga Pilipino na ang ilan sa atin ay walang disiplina, lalong-lalo na nga doon sa pagtatapon sa kung saan-saan ng ating mga basura. Dahil dito, ito ay nagbibigay ng epekto sa atin at nagdudulot din ng pagbaha. Kaya't isa na kinakailangan natin bilang isang Pilipino ay ang disiplina at pagkakaisa. Dahil dito, mas mahuhubog tayo na magkaroon ng pagkakaisa, lalong-lalo na kapag may sakuna. Pangalawa ay ang istriktong batas ng maayos na pagtatapon ng basura. Ito ay konektado pa rin sa ating pagiging disiplinado bilang isang mamamayan. Ngunit mas maganda na isa sa batas natin ang pagtatapon ng basura ng maayos. Katulad na nga lamang ng pagtatapon ng basura ng ilan sa ilog. Dahil ang ilog ay nagbibigay sa atin ng maayos na daluyan ng tubig, ngunit ang ilan namang tao ay nagtatapon pa rin ng basura dito kahit pinagbabawal na. Pangatlo ay ang maayos na drainage system at iba pang daluyan ng tubig. Dito nakapaloob ang pagpapatayo ng flood control projects o mga kanal at ilog na maaring pagdaluyan ng tubig. Sa tulong nito ay mababawasan ang pagbaha sa lugar na merong drainage system o flood control projects. Dahil ito ang sisip-sip sa mga tubig na nagdudulot ng pagbaha. Ang panghuli ay ang pagtigil sa pagputol ng mga puno. Dahil ang puno ay ang nagsisilbing sumisip-sip o nakakatulong sa atin sa pagsipsip ng mga tubig na nagdudulot din ng pagbaha. At dito na nga po natatapos ang aking pagtalakay patungkol sa napapanahong issue, ang baha. Ang susunod naman ay ang hamong kaugnay ng climate change or pagbabago ng klima. Dito sa Pilipinas, may dalawang uri ng klima, ang tag-araw at ang tag-ulan. Pero dahil nga sa tinatawag na climate change, ang panahon na dapat ay tag-araw, minsan nagiging tag-ulan. At yung tag-ulan naman, minsan nagiging tag-araw. O di kaya may mga dumarating na bagyo sa panahon ng tag-araw. At minsan naman napakainit sa panahon na dapat ay tag-ulan. Pero ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o karaniwang panahon sa buong mundo na tumatagal ng mahabang panahon. Ito ay dulot ng pagdami ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide na siyang nagpapainit sa ating mundo. So, kapag dumami ang mga greenhouse gases na yon, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, siya yung nagpapainit sa mundo na dapat ay sakto lamang ang lamig dahil nga dumadami ang ginagamit ng tao na siyang nagdudulot ng labis na paglabas ng mga greenhouse gases na siyang nagdudulot ng pagpapainit dito sa ating mundo. Ano nga ba ang sanhi ng climate change? Una, pagsusunog ng fossil fuels kagaya ng coal,
oil, and gas na siyang naglalabas ng carbon dioxide. Dito sa Pilipinas, talamak ang mga coal na siyang ginagamit sa mga pagmimina, sa mga langis, at sa mga gas. Kapag patuloy natin itong ginagamit, ito ay nagpo-produce ng tinatawag na carbon dioxide na kabilang sa mga greenhouse gases na siyang nagpapainit sa ating mundo. Pangalawa, pagkaubos ng kagubatan or deforestation. Alam naman natin na ang mga puno or mga halaman ay nagpo-produce ng oxygen na siyang nagpapalamig ng mundo. Pero dahil nga unti-unti itong nauubos or nagkakaroon ng deforestation, nababawasan ang mga punong sumisipsip ng carbon dioxide. Pangatlo, polusyon mula sa industriya at sa sasakyan. Dahil nga sa panahon ngayon ay marami nang gumagamit ng mga sasakyan kagaya na lamang ng motorsiklo, kotse, mga tricycle, iba't iba pa. Syempre, kasama na rin diyan ang mga factory na naglalabas ng mga maiitim na usok na siyang nagpapainit sa mundo. Pang-apat, pag-aaksaya ng enerhiya at labis na paggamit ng likas na yaman. So, yan. Alam naman natin na dito sa Pilipinas ay merong mga pinagkukunan ng enerhiya na minsan siyang nagdudulot ng polusyon. Kagaya na lamang nga ng paggamit ng coal. Yan, ang coal ay siya ring nagpo-produce ng mga enerhiya. So, kapag tayo, labis ang paggamit natin ng enerhiya, labis din ang coal na magagamit na siyang naglalabas ng carbon dioxide na siyang nagpapainit sa ating mundo. Kaya tayo bilang mga tao, maging maingat, mapanuri, at syempre, magkaroon din tayo ng pagmamahal sa ating kalikasan nang sa gayon ay hindi patuloy nating maranasan ang climate change. At syempre, tayong mga tao, isa rin tayo sa sanhi ng climate change dahil sa labis ng paggamit ng enerhiya, sa paggamit natin ng mga sasakyan, imbis na tayo ay maglakad, magbisikleta, mas pinipili natin gumamit ng sasakyan na siya namang nakakasira sa ating kalikasan at syempre, nagko-contribute na rin sa pagbabago ng ating klima. Syempre, sa pagtatapon ng mga basura, pagpuputol ng mga puno, pagsusunog ng mga basura, kagaya na lamang ng mga gulong, ng mga plastic, na alam naman natin na masama ang dulot sa ating kalikasan. Kaya tayo, syempre, maingat at magkaroon tayo ng pusong makakalikasan na dahil ang maliit na paraan or paggawa ay siyang magkakaroon ng malaking impact kung lahat tayo ay ganun ang gagawin. Epekto sa ekonomiya. Una, nasasaktan ng agrikultura. Bumababa ang ani dahil sa tagtuyot o labis na ulan. May mga panahon sa tag-araw na talaga namang kainaman ang iniinit na siyang nagpapatuyo sa mga tanim. Meron din naman na labis ang pag-ulan na siyang pumapatay at umuubos sa mga pananim sa agrikultura. Kaya minsan ang mga presyo ng ating bilihin ay tumataas or bumababa. Minsan naman dahil nga sobra-sobra ang tag-ulan, napipilitan ang mga magsasaka na anihin na agad kahit wala pa naman ito sa tamang panahon para hindi masayang at masira ang mga ito. Pangalawa, pagkasira ng infrastruktura dahil sa kalamidad tulad ng baha at bagyo. Alam naman natin na dahil sa pagbabago ng klima, nagkakaroon din ng mga sakuna, kagaya na lamang ng pagbaha, bagyo, El Nino, at na
na kapag nangyayari, kapag bumabaha, bumabagyo, syempre, nasisira ang infrastruktura. Kagaya nga ng sabi ko kanina, kapag sobrang init dito sa mundo, sobra-sobra rin ang pag-evaporate ng tubig sa karagatan na siya naman nagbubuo ng bagyo. Kaya minsan nasisira ang mga infrastruktura. Pangatlo, pagtaas ng presyo ng bilihin at pagkalugi ng mga negosyo. Yun nga, sabi ko kanina sa agrikultura. Minsan, sobra-sobra ang pagtaas ng bilihin. Minsan naman, nalulugi ang mga nagnenegosyo. Pang-apat, nadadagdagan ng gastusin ng pamahalaan sa relief, rehabilitasyon, at kaligtasan. Yan, kapag may mga sakuna kagaya na lamang ng bagyo or baha, minsan ay, syempre, madami rin ang ginagastos ng ating pamahalaan sa pagsasaayos ng mga kalsada at pagbibigay na rin ng mga tulong sa ating mga mamamayan. Kaso, minsan, alam naman natin na sobra-sobra ang korupsyon dito sa Pilipinas na sa halip ay gastusin ang pera sa ganung bagay para makatulong sa mga tao ay sa kasamang paalad ay binubulsa na lamang. Kaya kawawa ang mga taong nakakaranas ng paghihirap ng dahil lamang sa korupsyon. Ngayon naman, ano ang nagiging epekto nito sa mga tao? Pagkawala ng tahanan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha na dulot ng climate change, maraming pamilya ang napipilitang lumikas at mawala ng tirahan. Nagiging delikado rin ang mga lugar na dati ay ligtas, lalo na sa mga mabababang bahagi at bulubunduking lugar. Minsan, gumuguho ang lupa sa mga tabing bundok dahil sa labis na pag-ulan at pagbaha. Pagkakasakit dahil sa init, maruming tubig at polusyon. Ang sobrang init ng panahon ay maaaring magdulot ng heat stroke, dehydration, at iba pang sakit sa balat. Dahil din sa maruming tubig at polusyon, dumarami ang kaso ng dengue, diarrhea, at respiratory illnesses. Pagkawala ng hanap buhay lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Ang mga magsasaka ay apektado ng tagtuyot at pagbabago ng panahon na nakakasira sa ani. Ang mga mangingisda naman ay nahihirapan dahil sa pag-init ng karagatan na nagpapababa ng bilang ng mga isda. Paglala ng kahirapan at gutom sa mga mahihirap na komunidad. Dahil sa pagkawala ng trabaho at kabuhayan, mas dumarami ang nagugutom at naghihirap. Ang mga mahihirap na pamilya ang pinaka-apektado dahil limitado ang kanilang kakayahan na makabangon mula sa kalamidad. Nang dahil sa mga ginagawa natin ng mga tao ay syempre sa atin bumabalik ang ating mga ginagawa at tayo rin mismo ang naapektuhan kapag merong mga sakuna, kagaya na lamang ng pagbaha at bagyo, na minsan ay napakasakit isipin na ito ay kumikitil din sa buhay ng mga tao. At syempre, lalong-lalo na yung mga pamilya na talagang mahirap ang buhay dahil sila mismo yung pinaka-apektado dahil ang kanilang kakayahan sa pagbangon ay limitado lamang. Ano naman ang epekto nito sa kapaligiran? Una, pagtaas ng antas ng dagat at paglubog ng mga baybaying lugar o tinatawag nating sea level rise. Ang pag-init ng mundo ay nagpapalawak sa tubig sa karagatan at nagpapabilis ng pagkatunaw ng yelo. Alam naman natin sa bandang norte ng ating mundo ay doon maraming mga yelo na dahil nga umiinit ang panahon ay agaran itong natutunaw at siyang dumaragdag sa tubig kaya tumataas ang sea level. Dahil dito, nalulubog ang ilang coastal areas tulad na lamang dito sa ating bansa kagaya ng Visayas at Mindanao. Kapag patuloy na natutunaw ang yelo, maaaring ang ilang mga mabababang lugar ay mawala dahil ito ay matatabunan ng tubig.
Pangalawa, pagkatunaw ng yelo sa mga polar region. Ang mabilis na pagkatunaw ng yelo sa Arctic at Antarctic ay senyales ng global warming. Dahil dito, nawawalan ng tirahan ang mga hayop gaya ng polar bears at tumataas palalo ang level ng dagat. Yan. Dahil nga nagkakaroon ng global warming, mabilis na natutunaw ang mga yelo na siyang nagpapadagdag sa tubig ng ating karagatan. Pangatlo, pagkawala ng biodiversity, namamatay ang mga hayop at halaman. Kapag nagbago ang klima, hindi na makasabay ang ibang species or hayop sa bagong kondisyon. Maraming halaman at hayop ang namamatay o tuluyang nawawala sa kanilang natural na tirahan. Minsan, yun nga, marami tayong nababalita na minsan nagkakaroon ng deforestation, pagkasunog ng mga malalawak na bulubundukin at pagguho ng lupa na minsan ay nakakasira din sa tirahan ng mga hayop. Hindi lang tayong mga tao ang apektado dito, kundi yung mga hayop din at halaman. Dahil yun nga, nawawala ang kanilang tirahan. At syempre, dahil nga yun ang prefer nilang habitat, minsan sila ay namamatay o tuluyang nawawala na lamang. Pang-apat, pagbabago ng ekosistema, nagiging mahirap ang survival ng maraming species. Yun nga, nagkakagulong balanse ng kalikasan. Halimbawa, kapag nawala ang isang uri ng hayop o halaman, naaapektuhan ang buong food chain at hirap ng mabuhay ang ibang nilalang. Kaya, yun nga, maraming hayop na akalata nila ay pagkain ng mga plastic dahil yun nga parang nag-activate yung survival mode nila dahil nga sa pagkaubos ng kanilang lugar at syempre yung mga kinakain nilang halaman na minsan ay nawawala at syempre kapag hindi sila sanay sa ganong pagkain, ito ay namamatay. Kagaya na lamang ng ating mga nakikita sa mga hayop sa dagat. Akalata nila pagkain ang mga plastic, kaya kapag kinain nila ito, maaari silang mamatay. Nagkakaroon ng apekto sa buong food chain at hirap ng mabuhay ang ibang nilalang. Ngayon naman, ano kaya ang tugon ng ating bansa, ang Pilipinas, sa pagbabago ng klima? Narito ang tinatawag na Climate Change Act of 2009. Ito ay batas na lumikha ng Climate Change Commission. Dinatag ang batas na ito upang siguraduhin na may ahensya ang gobyerno na nakatuon sa mga plano at aksyon laban sa climate change sa pamumuno ng Climate Change Commission. Kumbaga ito ang nagpaplano at nagbibigay aksyon sa mga bagay na pwedeng makatulong para hindi lumala ang pagbabago ng klima dito sa ating bansa. Pangalawa naman ay ang National Climate Change Action Plan or NCCAP. Ito ay gabay sa mga programa ng gobyerno. Ang NCCAP ang nagsisilbing roadmap ng bansa para sa mga proyekto at polisiya na may kinalaman sa kalikasan tulad na lamang ng disaster risk reduction at food security. Yan. Ito namang NCCAP, ito ay yung pagpaplano ng ating bansa sa maaaring dulot ng pagbabago ng klima. Katulong dito ay ang ating disaster risk reduction management at syempre para na rin masiguro ang mga kalagayan ng tao at mga pagkain at syempre ang hanap buhay. Pagpapalaganap ng renewable energy tulad na lamang ng solar at wind power. Yun nga, marami ang pinagkukunan ng enerhiya na minsan ay nakakasira sa ating kalikasan at nagdudulot at nagko-contribute din sa pagbabago ng ating klima. Pero, buti na lamang dito sa ating bansa ay merong mga solar farm at windmill na siyang nakakatulong din sa pagbawas ng paggamit ng mga bagay na nagdudulot sa ating climate change. Pinapalakas ng gobyerno at mga pribadong sektor ang paggamit ng malinis na enerhiya upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels na nagdudulot ng polusyon at greenhouse gases. Pangatlo, pagtatanim ng puno
waste management at disaster preparedness programs. Ang mga proyektong ito ay layuning mapanatili ang kalikasan, maiwasan ang pagbaha at matulungan ang mga mamamayan na maging handa sa sakuna. Yan, di alam naman natin na kapag may mga ganap dito sa ating lugar ay syempre nagkakaroon din naman ng mga pagtatanim ng puno at pagsasaayos or pagkakaroon ng coastal cleanup at syempre pagkakaroon ng mga seminar na makakatulong sa paghahanda sa mga sakuna. At ang panghuli, pakikipagtulungan sa ibang bansa para sa mga proyekto laban sa climate change. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga international organization at bansa para sa pondo, teknolohiya at kaalaman sa paglaban sa epekto ng climate change. Yan, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa ibang bansa para sa mga proyekto na maaring makatulong sa ating climate change. At yun nga, nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa mga international organization para magkaroon ng sapat na kaalaman, syempre rin ng ating bansa para sa paglaban sa epekto ng climate change. Yan, at dito nagtatapos ang sa climate change. Pero gusto kong basahin ng isang quote ayon kay Wendell Berry. The earth is what we all have in common. Ibig sabihin, iisa lamang ang mundo natin, kaya lahat tayo ay may responsibilidad na pangalagaan ito. Walang exempted sa epekto ng climate change. Mayaman man o mahirap, bata o matanda, lahat ay apektado. Kaya't kung iisa lamang ang ating tahanan, bakit natin ito sisirain? Ang bawat simpleng hakbang, kagaya ng pagtatanim ng puno, pagbabawas ng basura, at paggamit ng mga renewable energy, ay may malaking ambag para sa kinabukasan ng mundo. Ang mensahe dito ay pagkakaisa at malasakit. Kaya kung sabay-sabay tayong kikilos, may pag-asa pa tayong maibalik ang ganda at balanse ng ating mundo. So, ngayon dadako naman tayo sa polusyon. So, bago ang lahat, ano nga ba ang polusyon? Ang polusyon ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mga bagay o kemikal na nakakasira sa likas na kapaligiran. O maaaring ito ay sa hangin, sa tubig o sa lupa. Ang mga contaminant o dumi na ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng hayop, halaman at sa buong ekosistema. Halimbawa na lamang sa usok ng sasakyan, pagtatapon ng basura sa ilog at paggamit ng mga pestisidyo sa mga taniman. At maaaring epekto nito ay ang paglala ng mga sakit gaya ng hika, allergy at skin diseases, pagkawala ng malinis na tubig at masustansyang lupa, pagkakaroon ng climate change dahil sa sobrang polusyon sa hangin. Ngayon naman, dadako tayo sa polusyon sa tubig. So, ito ay ang pagdumi ng mga anyong tubig tulad ng ilog, dagat, lawa at sapa dahil sa pagtatapon ng basura o kemikal. Kapag nagkaroon ng kontaminasyon sa tubig, maaaring maapektuhan hindi lang ang mga tao kundi pati na rin ang mga isda at halaman sa tubig. O ang maaaring sanhi nito ay ang kawalan sa liquid waste treatment sa mga pabrika. Maraming pabrika ang direktang nagtatapon ng maruming tubig at chemical sa ilog o dagat. Tulad na lamang ng mga informal settler o walang maayos na daluyan ng tubig ng dumi, kaya diretso sa ilog o kanal ang mga waste. Isa pa ay ang sira o kulang sa sewage system. Kapag hindi maayos ang daluyan ng dumi, humahalo ito sa tubig sa paligid. At isa pa ay ang pagmimina. Ang mga kemikal na ginagamit sa pagmimina ay pumapasok sa tubig at pinapatay ang mga isda. Ang epekto nito ay ang kontaminadong inuming tubig o pagkamatay ng mga isda at iba pang lamang tubig. Isa pa ay ang pagkawala ng kabuhayan ng mga mangingisda, pagdami ng sakit gaya ng kolera o diarrhea. Sumunod ay ang polusyon sa hangin.
Dito, nangyayari ito kapag ang hangin ay nahahalo sa mga usok, alikabok at nakalalasong gas. Ang polusyon sa hangin ay isa sa pinakamalaking problema sa mga lungsod tulad ng Metro Manila. Ang mga sanhi ayon sa 2006 National Emission Inventory, 65% ng polusyon ay galing sa mga sasakyan na gumagamit ng diesel at gasolina. 21% naman ay galing sa mga planta o pabrika na naglalabas ng usok. Ang iba pang porsyento ay mula sa pagsusunog ng mga basura at construction dust. So, ang maaaring epekto nito ay ang nagdudulot ng mga sakit sa baga, halimbawa ng hika o pulmonya at puso. Nababawasan ang kalidad ng hangin lalo na sa Metro Manila kung saan ang pollutant level ay umabot sa 118 micrograms per cubic meter noong 2013 ayon sa EMB. Ito daw ay nagdudulot ng climate change at acid rain na sumisira sa mga halaman at gusali. Isa pa rito ay ang polusyon sa lupa. Paano nga ba o bakit nagkakaroon nga ba ng polusyon sa lupa? Simple lamang po, ito ay ang kontaminasyon o pagkasira ng lupa dahil sa pagtatambak ng basura at tagas ng mga kemikal. Kapag madumi ang lupa, naaapektuhan ang pagtubo ng halaman at nagiging panganib ito sa mga taong nakatira malapit rito. Ang mga maaaring sanhi nito ay ang illegal dumping ng mga basura ng pabrika o industriya, dumi ng hayop at tagas mula sa Poso Negro, pagbimina na mag-iiwan ng kemikal sa lupa, tagas ng mga nakalalasong likido sa mga tambakang walang treatment facilities at ang paggamit ng pestisidyo at pataba na may nakalalasong sangkap. So, ang maaaring epekto nito ay ang nawawala ng sustansya ang lupa kaya hindi na tumutubo ang mga pananim. Nalalason ang mga halaman at hayop na kumakain dito na nagdudulot ng sakit sa tao kapag nakontamina na ang mga tanim o tubig sa lupa. So ngayon, dadako na tayo sa basura. So bakit nga ba nagkakaroon ng basura? Ano nga ba ang basura? At paano nga ba ito nakakaapekto sa atin at sa kapaligiran? So, ang basura, lalo na ang plastic o styrofoam at bote ay pangunahing sanhi ng pagbabara sa mga kanal, estero at drainage. Kapag hindi ito maayos ang pagtatapon, nagdudulot ito ng baha at polusyon sa tubig at lupa. So, ayun, ang karaniwang sanhi nito ay ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, kakulangan sa tamang waste management ng mga barangay o lungsod. So dito, maaaring ang mga solusyon natin ay tulad ng waste management o tamang pangangasiwa sa basura sa pamamagitan ng paglilinis, pagbabawas ng basura at tamang pagtatapon. Sumunod dito ay ang segregation ng basura. Nabubulok ang mga tira na pagkain, dahon, prutas at di nabubulok plastic, bote at lata. Tsaka di nabubulok ngunit di nare-recycle tulad ng styrofoam at ilang uri ng plastic. Next and last is the three waste ng waste management o ang reduce, reuse, or recycle. So sa reduce, dito ay ang pagbabawas natin magpagamit ng mga basura. Tulad na ay halimbawa ang iwasan ang mga paggamit ng mga bagay na agad ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng basura. Next, sa reuse, gamitin ulit ang mga bagay na pwede pang gamitin tulad ng mga plastic bottle o pwede natin i-recycle sa panibagong produkto ito na maaari pa natin gamitin sa susunod. And last is ang mga maaaring epekto kapag hindi naayos tulad ng pagbabara ng kanal at pagdulot ng baha at pagdami ng lamok at sakit, paglala ng polusyon sa lupa at tubig. Ayun, matapos na talakayin ang mga maaaring sanhi o epekto ng polusyon at basura sa ating kapaligiran. So, bilang isang estudyante, natutunan ko na ang polusyon ay isang seryosong suliranin na maaari makaepekto hindi lang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kalusugan ng tao at kinabukasan ng mundo.
Mahalaga na magkaroon tayo ng disiplina sa tamang pagtatapon ng basura, pag-iwas sa paggamit ng mga nakalalasong kemikal at pagsuporta sa mga programang pangkalikasan. Bilang kabataan o simpleng mamamayan, dapat tayong maging huwaran sa pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng simpleng gawain gaya ng pagre-recycle, pagtatanim ng mga puno at pagtitipid sa paggamit ng likas na yaman. Sa ganitong paraan, nakatutulong tayo sa pagpapanatili ng malinis, ligtas at maayos na mundo para sa susunod na henerasyon. Pagmimina sa Pilipinas. Ano nga ba ang pagmimina? Ang pagmimina po ay isang proseso ng paghukay sa ilalim ng lupa upang makakuha o makalikom ng mga yamang mineral o metal tulad na lamang ng ginto, diamante, uling, tanso, pilak at mga bakal. Ang pagmimina po ay may negatibo at positibong epekto sa ating kapaligiran o sa ating kalusugan na rin. Ang sobrang pagmimina po ay nakakasama po ito sa atin, lalo na sa ating kapaligiran. At ang kakulangan naman sa pagmimina ay hindi din makakatulong para sa atin dahil ito ay may magandang dulot din sa kabila ng negatibong epekto nito sa ating kapaligiran. Positibong pagmimina. Sa pamamagitan po ng pagmimina, dito ay makakakuha tayo ng mga yamang mineral o metal. Tulad na lamang po ng nabanggit ko kanina ng ginto, pilak, diamante, tanso, uling, bakal, na siyang magagamit naman po natin sa mga imbensyon, pang-industriya, at abanteng teknolohiya. Ang pagmimina po, ang mga namimina po natin, tulad nga po ng mga kagamitan na banggit ko kanina, na ating nakukuha sa pagmimina ay nakapapagpaalwan ng pamumuhay ng tao. Dahil hindi naman natin mapapagkaila na ang mga tao ay mas napapadali ang gawain at mas natatapos ang gawain sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung kaya't ang pagmimina ay nakatutulong talaga sa pamumuhay ng mga tao upang matapos at makausad sa mga gagawin nila sa bawat trabaho. Hindi para maramdaman or ma-encourage sila na tamadin, ngunit upang makagawa uli ng panibagong gawain. Negatibong epekto ng pagmimina. Ang masamang dulot naman po ng pagmimina sa ating kapaligiran ay ang pagkakalbo ng kagubatan dahil kinakailangan na putulin ang mga puno upang makapagmina. At ang pagkadumi naman ng karagatan dahil po sa malalaking deposito ng lupa na nananggagaling sa malalaking minahan. At dito po ay hindi nababalanse ang kalikasan. Dito rin po nangyayari o nagaganap ang sinasabi nating climate change na ngayon ay nangyayari na sa atin dahil sa sobra-sobra na pagkaputol ng mga puno at dahil dito rin ay nagkakaroon ng pagbaha sa iba't ibang lugar dahil nga sa pagpuputol ng mga puno ay nawawalan na ng mga puno na sisipsip sa mga baha. Bago ko po matapos o tapusin itong aking tinatalakay, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking natutunan. Bilang estudyante po ay alam naman natin na hindi natin pipigilan ng pagmimina. Dahil sabi ko nga po kanina sa aking tinalakay, may positibo rin po itong dulot sa atin. Ngunit, paano nga pa natin maiiwasan or mababawasan ang negatibong epekto nito sa atin? Sa tingin ko po ay ang makatutulong naman po sa pagbawas ng negatibong epekto nito ay ang pagtatanim pa ng mga puno upang maiwasan ang pagbaha sa ating mga lugar. Lalo na sa mga probinsyang may espasyo naman upang makapagtanim ng mga puno. Lalo na't noon ay madalas kapag umuulan ay hindi madaling bahain ang mga lugar dito.
Ngunit ngayon, tulad ng aming lugar, dahil sa pagbawas ng mga puno, pagpuputol ng mga puno ay madali nang bumaha. Konti lamang ulan ay para na itong Manila. Dahil konting ulan lamang ay sobra na ang pagbabaha. Kaya kung kaya't tuwing lalabas ako bilang estudyante ay sobrang putik at pagdating sa eskwelahan ay sadyang madumi na ang aking sapatos. Ayun lamang po, maraming salamat. Talakayin natin ngayon ang pakinabang para sa iilan. Ano nga ba ang pakinabang para sa iilan? Ito ay tumutukoy sa mga sitwasyon kung saan ang mga benepisyo o proyekto ay para lamang sa iilang tao. Nangyayari ito kapag hindi patas ang pagbabahagi ng mga yaman at oportunidad. Ang mga karaniwang mamamayan ay hindi nakikinabang ng patas sa mga biyaya o benepisyo na dapat ay para sa lahat. Pero tataka ba kayo kung ano kaya ang mga sanhi? Bakit ito nangyayari? Unang-una, korupsyon. Bakit? Yung para sa atin dapat, binubulsa nila. Pangalawa, favoritismo. Kapag halimbawa, meron kang kamag-anak sa taas, mas mapapaboran ka na mabigyan ng mga benepisyo kaysa dun sa mga walang kakilala sa taas. Sunod, hindi pantay na distribusyon, pang-aabuso ng kapangyarihan at kakulangan sa transparency. Ano nga ba ang mga epekto ng hindi pantay or hindi lahat ay nakikinabang sa mga benepisyo at oportunidad na para sa lahat? Una, nagkakaroon ng agwat ang mayayaman at mahihirap, na ngayon, kitang-kita naman talaga natin yung agwat ng mayayaman sa mahihirap. Kasi kapag mahirap ka, mababa ang tingin. Pag mayaman, ikaw yung mas nakakataas. Sunod, pagkawalan ng tiwala sa mga mamamayan sa pamahalaan. Kasi bakit nga naman tayo magtitiwala sa pamahalaan? Hindi naman pantay ang benepisyo na ibinibigay nila sa ating kagaya nating mahihirap. Nagiging sanhi ng protesta o kaguluhan, kagaya na lamang nung nangyari na protesta dahil sa korupsyon. At sunod, pag-unlot ng pag-unlad. Ano naman kaya ang mga solusyon na dapat natin gawin para maiwasan natin ang ganong sitwasyon? Una, dapat transparent. Dapat alam ng mga mamamayan, lalo na yung mga nasa taas. Alam dapat ng mga mamamayan kung saan napupunta yung pera, saan napupunta yung mga benepisyo na dapat ay para sa kanila. Pantay na oportunidad. Dapat pantay-pantay na oportunidad. Hindi lamang sa may mga nakapagtapos ng pag-aaral, hindi lamang dapat para lang sa mayayaman, kundi dapat sa lahat. Kamalayan at edukasyon. At mahigpit na batas laban sa korupsyon. Kasi, nagsisisihan sila ng korupsyon, pero hanggang ngayon, wala pa ding nakukulong, di ba? Sunod, pagkakaisa at partisipasyon ng mamamayan. Ito yung pinakamahalaga na solusyon para maging pantay ang lahat, ang pagkakaisa. Panghuli, bilang katanungan, bilang isang kabataan, ano ang maaari nating maitulong sa ating bansa upang maging patas at mapaunlad ang ating bansa? Ayan lamang po, salamat. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang urbanisasyon. Ang urbanisasyon po ay isang proseso kung saan ang mga tao ay lumilipat mula sa lugar na rural o probinsya patungo sa mga lungsod upang maghanap ng mga mas magandang oportunidad sa trabaho, edukasyon at pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdulot ng paglaki ng mga lungsod at pagtaas ng bilang ng mga naninirahan dito.
Isa sa pangunahing dahilan ng urbanisasyon ay industrialismo, kung saan mas maraming pabrika at negosyo ang naiitayo sa mga lungsod. Dahil dito, mas naging kaakit-akit ang urban na pamumuhay para sa mga tao mula sa kanayunan. Bukod po sa trabaho, ang mga makabagong teknolohiya at maayos na pasilidad tulad ng mga ospital, paaralan, at infrastruktura ay humihikayat din sa mga tao na manirahan sa lungsod. Halimbawa po, maraming kabataan po mula sa probinsya ang mas pinipiling lumipat sa Maynila para mag-aral dahil alam naman po nating marami ang mga magagandang paaralan na mayroon sa Maynila. At mayroon din po na nagkahandang mga magagandang trabaho pagkatapos nila sa kolehiyo. Gayunpaman, may pagkakataon din na ang kondisyon ng klima tulad ng bagyo, pagbaha sa kanayunan ay nagtutulak sa mga tao na lumikas at manirahan sa ligtas na urban na lugar. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin ang mga epekto ng urbanisasyon. Narito po ang mga positibong epekto. Ang urbanisasyon po ay nagkakaroon ng positibong epekto sa atin dahil nagkakaroon po tayo ng trabaho, mas maginhawang pamumuhay at mas mahusay na serbisyong pampubliko, ngunit meron din naman pong negatibong epekto ang urbanisasyon. Kabilang po dito ang pagdami ng polusyon, trapiko, kakulangan sa pabahay. Lalong-lalo na po ang pagkawala ng mga tradisyonal na kultura sa mga lumang komunidad. Halimbawa po, ang dating tahimik na baryo ay maaari mapalitan ng mga gusali at kalsada. Nagbabago din po ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Sa kabuuan po, ang urbanisasyon ay isang likas na bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Ngunit mahalaga po na ito ay mapamahalaan ng maayos upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kaunlaran at kalikasan. Yun lamang po.